Ang gitnang silangan ay kasalukuyang nasa isa sa pinakamapanganib na yugto ng kasaysayan nito, matapos ngang sumiklab ang isang malawakang digmaan na kinasasangkutan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Nagsimula ang matinding paglala ng tensyon noong huling linggo ng Pebrero 2026 nang magsagawa nga ang Estados Unidos at Israel ng sanib-puwersang military operations laban sa Iran. Simula noon, sunod-sunod na ang mga airstrikes, missile attacks at sagupaan ng magkaalyadong pwersa sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ang sitwasyon ay patuloy na nagbabago araw-araw at may mga pangamba ang mga eksperto na maaari itong lumala at maging isang mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Ang ulat na ito ay naglalaman ng pinaka-updated na pangyayari, operasyong militar, bilang ng mga nasawi at mga posibleng epekto sa pandaigdigang politika at ekonomiya base sa pinakahuling ulat ng mga international news organization ngayong linggo. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. Mga kabayan, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong linggo ng gabi, March 1, 2026, ang pagkasawi ng isang Pilipinong manggagawa sa gitna ng patuloy na sigalot sa Middle East. Sa isang pahayag ay kinilala ni Marcos ang biktima bilang si Mary Ann Velasquez Rivera mula sa lalawigan ng Pangasinan na nagtatrabaho bilang caregiver sa Israel. Ayon sa ulat, nasawi siya habang tinutulungan ang kanyang pasyente na makarating sa isang bomb shelter sa Israel. Tinamaan di umano ng shrapnel ng bumagsak na bomba ang ating kababayan na naging sanhi ng pagkamatay nito. Nangyari ang insidente matapos nga maglunsad ng mga pag-atake ang Estados Unidos at Israel laban sa Iran noong Sabado, February 28, 2026. Dito nga ay nagsagawa ang Estados Unidos at Israel ng malawakang airstrikes laban sa mga strategic military target sa loob ng Iran. Ang mga target ng naunang operasyon ay kinabibilangan ng mga military missile base, military command centers, air defense systems at mga pasilidad na pinaghihinalaang konektado sa nuclear program ng Iran. Isa sa pinaka-kontrobersyal na pangyayari sa unang araw ng kanilang operasyon ay ang pagkasawi ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na napatay sa isang airstrike sa Tehran kasama ang ilang matataas na opisyales ng Iranian military at Islamic Revolutionary Guards Corps o IRGC. Ang pagpatay sa pinakamataas na leader ng Iran ay agad na nagdulot ng matinding galit sa loob ng bansa. Idiniklara ng pamahalaan ng Iran ang pambansang pagduluksa at nangako ng matinding paghiganti laban sa US at Israel. Ayon sa mga opisyales sa loob ng Washington at Tel Aviv, ang pangunahing layunin ng operasyon ay pahinain ang kakayahang militar ng Iran at pigilan ang banta nito sa loob ng rehiyon. Kabilang sa mga layunin ng kampanya na ito, ang pagsira di umano sa mga ballistic missile arsenal ng Iran, pag-neutralize ng mga pasilidad na may kaugnayan sa nuclear program, pag-disrupt sa mga network ng mga proxy militia ng Iran sa loob ng rehiyon, at protektahan ang mga base militar ng US at mga kaalyado nitong bansa. Sinabi ng mga opisyales ng Israel na daan-daang mga targets na ang kanilang natamaan sa iba't ibang bahagi ng Iran mula nang magsimula ang operasyon. Ayon naman kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang digmaan ay maaaring tumagal ng ilang panahon ngunit hindi inaasahang aabot ng maraming taon. Samantala, sinabi ng pamahalaan ng United States na handa ang kanilang militar sa isang mas matagalang operasyon kung kinakailangan, lalo na kung patuloy na maglulunsad ng mga pag-atake ang Iran laban sa kanilang mga kaalyado. Simula sa unang araw ng digmaan, patuloy nga ang malawakang air campaign ng US at Israel sa loob ng teritoryo ng Iran. Ang mga operasyon ay kinabibilangan ng fighter jet bombing missions, cruise missile strikes, drone surveillance at drone attacks, cyber warfare laban sa Iranian defense networks. Ayon sa mga opisyal ng Israel sa loob ng United States, nakamit na umano ng kanilang puwersa ang malawak na kontrol sa airspace ng Iran na nagbigay sa kanila ng kakayahang magsagawa ng sunod-sunod na pag-atake sa mga military targets.
Gayunpaman, sinasabi ng mga military analyst na mahirap tuluyang sirain ang kakayahang militar ng Iran dahil marami sa kanilang mga missile systems at command facilities ang nakatago sa mga underground bunkers at lihim na mga pasilidad. Hindi nagtagal, naglunsad na rin ng serya ng retaliatory missiles and drone attacks ang Iran laban sa mga target na Estados Unidos at Israel sa gitnang silangan. Ang ilan nga sa mga tinarget ng pag-atake ay ang mga base militar ng US sa loob ng Gulf region, ang oil infrastructure facilities, mga shipping routes sa Persian Gulf at ang target sa loob ng Israel. Isang Iranian missile strikes pa nga ang tumama sa headquarters ng US 5th Fleet sa loob ng Bahrain na nagdulot ng pinsala sa mga pasilidad at pagkamatay ng ilang mga sibilyan. Bukod nga rito mga kabayan ay may mga missile and drone attacks din na inulunsad patungo sa mga bansang Qatar, Kuwait at United Arab Emirates. Marami sa mga ito ay na-intercept ng mga air defense systems ng mga bansang nabanggit. Ngunit ipinapakita ng mga pag-atake na ito na kayang palawakin ng Iran ang labanan sa buong rehiyon. May ulat din ng mga drone attacks na malapit sa US Embassy sa loob ng Dubai na lalong nagpapalala sa tensyon sa loob ng rehiyon. Isa sa pinaka-nakababahalang development nga ay ang pagpasok ng Hezbollah sa labanan na ito. Ang Hezbollah ay isang militanteng grupo sa loob ng Lebanon na sumusuporta sa Iran. Ito nga ay naglunsad ng rocket at missile attacks laban sa Israel bilang tugon sa pagkasawi ng Supreme Leader ng Iran. Bilang sagot ay nagsagawa naman ang Israel ng mga airstrike sa loob ng Lebanon at nag-deploy ng karagdagang tropa sa kanilang northern border. Ang pagpasok ng Hezbollah sa digmaan ay nagbubukas ng posibilidad na multi-front war laban sa Israel, kung saan sabay-sabay ang magiging labanan ng Iran, Lebanon, Syria at Gaza na sama-samang aatake laban sa Israel at sa United States. Kung sakaling lalala pa nga ang kaguluhan na ito sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah, maaaring harapin ng Israel ang libu-libong mga rocket attacks mula sa ilagang bahagi ng kanilang bansa. Habang tumatagal ang digmaan, patuloy ding tumataas ang bilang ng mga nasasawi. Ayon sa pinakahuling ulat ng international news agencies, mahigit 800 na katao na ang namamatay sa unang araw pa lang ng kaguluhan na ito. Kabilang nga rito ang mga sundalong Iranians, mga sibilyan sa Iran, mga sundalo ng Israel, ilang sibilyan sa Israel at mga miyembro ng Hezbollah. Iniulat na rin ng Iranian Red Crescent na mahigit sa 1,000 airstrikes na ang tumama sa mahigit 150 location and cities sa loob ng Iran. Isa nga sa pinakakontrobersyal na insidente ang naganap ng tamaan ng airstrike ang isang paaralan sa Iran, kung saan may mga bata na sinasabing nasawi. Nagdulot ito ng malawakang galit at protesta laban sa Estados Unidos at Israel sa loob ng bansa. Nagbabala ang mga humanitarian organizations na maaaring lalo pang tumaas ang bilang ng mga sibilyang biktima kung magpapatuloy ang malawakang bombahan. Malaki na rin ang epekto ng digmaan sa pandaigdigang ekonomiya. Ang gitnang silangan ay isa sa pinakamahalagang rehiyon sa produksyon at transportasyon ng langis sa buong mundo. Dahil sa digmaan na ito, maraming airlines ang nagkansela ng mga flights sa loob ng rehiyon. Nagkaroon ng panganib sa mga shipping routes at tumaas ang presyo ng langis sa global market. Partikular na binabantayan nga ng mga ekonomista ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, isang makitid na daanan ng mga oil tanker kung saan dumaraan ang malaking porsyento ng langis sa buong mundo. Sa loob ng Estados Unidos, nagkakaroon na rin ng matinding debate tungkol nga sa nagaganap na digmaan. May mga kritiko na nagsasabing hindi malinaw ang tunay na layunin ng operasyon laban sa Iran. Ilan sa mga ipinapakitang dahilan ng pamahalaan ay ang pagpigil sa nuclear weapons program ng Iran, pagprotekta sa mga kaalyado ng US at ang pagpigil sa posibleng pag-atake ng Iran. Ngunit may mga analyst na nagsasabing ang operasyon ay maaaring humantong sa regime change sa loob ng Iran. Batay sa ilang survey, nasa 25% lamang ng mga Americans ang sumusuporta sa digmaan na ito, na nagpapakita na talaga namang pagod na ang publiko sa matagal nang digmaan sa Middle East. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na uploads, siguruing mag-subscribe.
I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.